Welcome sa mga panalangin channel, kung saan nakakatagpo natin ang presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, sa umagang ito, lumalapit ako sa iyo ng may puso ng pagsamba at pasasalamat. Salamat sa bagong hininga ng buhay na muli mong ipinagkaloob. Salamat sa bagong pag-asa, sa bagong lakas, at sa bagong pagkakataon para makita ang kabutihan mo sa buhay ko. Bago ko simulan ang araw na ito, bago ako tumingin sa cellphone, bago ako magpatakbo ng mga ginagawa ko, nais ko munang tumigil at pakinggan ka. Pakinggan ang salita mo na buhay at makapangyarihan. Sapagkat ang sabi sa Hebreo 4:12, ang salita mo ay mas matalas pa sa tabak na may 2 talim. Hindi lamang ito letra sa papel. Ito ay buhay, kumikilos, at nagpapabago ng buhay. Salamat dahil tuwing ako ay nagbabasa ng Biblia, ikaw ay nagsasalita. Ang tinig mo ay puno ng katotohanan, aliw, direksyon, at pag-asa. Sa panahon ng panlilinlang, ang salita mo ang nagtutuwid sa akin. Sa oras ng pagod, ito ang nagpapalakas sa akin. Sa oras ng pagkalito, ito ang nagliliwanag ng daan ko. Ikaw ang Diyos na buhay at kumikilos. Ang Diyos na tumawag ng liwanag mula sa dilim. Ang Diyos na bumuhay ng patay. Ang Diyos na nagpatahimik ng bagyo. At ang Diyos na gumawa ng himala sa Biblia ay siya ring Diyos na gumagawa ng himala sa buhay ko ngayon. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Panginoon, pinipili namin na ialay sa iyo ang unang bahagi ng aming araw. Pinipili namin na unahin ka bago ang lahat, bago ang trabaho, bago ang problema, bago ang balita, bago ang anumang abala, sapagkat ikaw ang aming Diyos na hindi kailanman nagkukulang. Sabi mo, Panginoon, sa Mark 14:38, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Kaya heto po kami, Lord. Gisingin mo ang aming espiritu. Palakasin mo kami sa panalangin. Huwag mo kaming hayaang mamuhay ng tamad sa aming spiritual life. Huwag mo kaming hayaang maging kampante at prayerless, dahil doon kami nagiging mahina at vulnerable sa gawa ng kaaway. Ama, turuan mo kaming maging alert sa spiritual battle araw-araw. Nakikita mo ang mga laban na hindi namin nakikita. Nakikita mo ang mga plano ng kaaway laban sa amin. Kaya't sa umagang ito, we stand under your protection. We plead the powerful blood of Jesus Christ over us. Palibutan mo kami ng iyong mga anghel. Ikaw ang maging kalasag at sandigan namin. Panginoon, inaamin namin na kami ay tao lamang. Minsan akala namin kaya namin lahat. Minsan sobrang tiwala kami sa sarili namin. Pero sabi sa 1 Corinthians 10:12, let the one who thinks he stands take heed lest he fall. Kaya, Lord, we humble ourselves before you. Hindi kami magmamataas. Hindi kami magyayabang. Lahat ng meron kami ay biyaya mo. Lahat ng lakas namin ay galing sa iyo. Lahat ng tagumpay namin ay dahil ikaw ang kasama namin. At kung may mga kapatid kaming nahihirapan ngayon, nakikipaglaban sa problema, may mga sugat sa puso, may mga pangamba, Panginoon, tulungan mo sila. Tulungan mo kaming huwag humusga, sapagkat wala ni isa man sa amin ang exempted sa pagsubok. Ang pinakamabait na tao, may tinatagong luha. Ang pinakamatatag na Kristiyano, may laban na hindi namin alam. Kaya Lord, give us a compassionate heart, a heart that loves, a heart that prays, a heart that lifts up others instead of judging them.
At sa umagang ito, Panginoon, pinanghahawakan namin ang iyong pangako. Deuteronomy 31 talata 8. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Salamat, Lord. Hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Kasama ka namin. Today, tomorrow, and all the days of our lives. Kapag kami po ay natatakot, Lord, remind us. Ikaw ang kasama namin. Kapag kami ay nahihiya at nagsisisi sa aming kasalanan, remind us. Ikaw ay nagpapatawad at muling tumatanggap. Kapag kami ay nakakaramdam na hindi kami enough, salamat, Lord, dahil Ikaw ang strength namin. Ikaw ang nagko-complete sa amin. We cannot outlive your mercy. We cannot outrun your love. Your promises remain forever. Kahit nagkakamali kami, kahit may pinagdadaanan kami, kahit minsan nakakalimot kami. Lord Jesus, ayaw naming mabuhay sa worry. Ayaw naming laging kinakain ng takot. Ayaw naming lagi kaming pagod mentally at emotionally. Because you said, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Matthew 11:28. So today we come to you, Lord. Open our eyes to see your protection. Open our hearts to feel your loving presence. Open our minds to trust your direction. When we feel weak, remind us that your strength is made perfect in our weakness. Kapag napapagod kami, Ikaw ang magbibigay ng panibagong sigla. Lord, maraming tao ang nag-aalala sa health nila. Marami ang natatakot if they will see their future. Marami ang nalulungkot dahil single pa rin. Maraming mag-asawa ang nagtataka kung kaya pa ba nilang magstay strong. Maraming pamilya ang hirap sa pera. But today, Lord, we choose to believe you are Jehovah Jireh, our provider. You are Jehovah Rapha, our healer. You are Jehovah Shalom, our peace. Whatever we need, your presence is our answer. Panginoon, salamat po sa pag-ibig mo. Isang pag-ibig na walang sino man o anumang bagay ang kayang humadlang. Ayon sa iyong salita sa Roma 8 talata 38 hanggang 39. Walang kamatayan o buhay, walang anghel o demonyo, walang takot ngayon o pag-aalala sa bukas, walang kapangyarihan sa lupa o sa impyerno, at wala kahit anong nilalang ang makakapaghiwalay sa amin sa pag-ibig ng Diyos na nasa pamamagitan ni Kristo Jesus. Panginoon, kailangan po namin ang pag-ibig mong yun ngayon. Punuin mo kami ng iyong pagmamahal. Punasan mo ang luha namin. Hawakan mo ang aming mga puso at pag-isipan. Ama, sa oras na ito, lumalapit kami sa iyong trono. Hinihiling namin ang banal mong proteksyon sa bawat nakikinig. Ingatan mo ang kanilang tahanan, ang kanilang pamilya, ang kanilang trabaho, ang kanilang pinagkakakitaan, at ang kanilang isip at damdamin. Panginoong Jesus, ipaglaban mo po ang aming mga laban ngayong araw, mga nakikita at hindi nakikita. Wasakin mo ang bawat tanikala. Gibain mo ang bawat kuta ng kaaway. Alisin mo ang espiritu ng pagkabalisa. Alisin mo ang espiritu ng takot. Alisin mo ang espiritu ng kawalan ng pag-asa, sapagkat kung sino ang pinalaya ng anak, tunay na malaya. Kaya ngayon, buong pananampalataya naming idinedeklara, walang sandatang ginawa laban sa amin ang magtatagumpay. Walang sandatang ginawa laban sa aming pamilya ang magtatagumpay. Walang sandatang ginawa laban sa aming kinabukasan ang magtatagumpay. Walang sandatang ginawa laban sa aming tawag at layunin sa buhay ang magtatagumpay. Panginoon, Ikaw ang higit sa anumang takot.
Ikaw ang mas makapangyarihan kaysa anumang sakit. Ikaw ang mas mataas sa anumang suliranin. Ikaw ang higit sa anumang pag-atake ng kaaway. Ngayong umaga, iniluluklok ka namin sa trono ng aming buhay. Ikaw ang maupo sa trono ng aming puso. Ikaw ang maging hari ng aming araw. Ikaw ang manguna sa bawat gagawin namin. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan. Bigyan mo kami ng malinaw na pag-unawa. Ilayo mo kami sa tukso. Gawing gising at aktibo ang aming espiritu. Hayaan mong ang iyong salita ang maging ilaw ng aming landas. Banal na Espiritu, puspusin mo kami ngayon. Punuin mo ang aming isip ng katotohanan. Punuin mo ang aming puso ng kapayapaan. Punuin mo ang aming kaluluwa ng kagalakan. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami sinusukuan. Salamat dahil araw-araw ay sariwa ang iyong habag. Salamat dahil pinili mo kaming maging mga anak mo. Salamat dahil mahal mo kami, higit pa sa kaya naming maunawaan. At ngayon, pinipili naming magtiwala sa iyo. Pinipili naming umasa sa iyo. Pinipili naming lumakad ayon sa pananampalataya at hindi sa nakikita ng aming mga mata. Mabigyang luwalhati ka sa aming trabaho. Mabigyang luwalhati ka sa aming tahanan. Mabigyang luwalhati ka sa aming mga desisyon. Mabigyang luwalhati ka sa bawat hakbang namin ngayong araw. Isinusuko namin ang araw na ito sa iyo. Mauna ka sa amin, saan man kami magpunta. Lingkuran mo kami ng iyong kapayapaan. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang kami bantayan. Hayaan mong ang iyong pag-ibig ang magbigay lakas sa amin. At ang iyong kapangyarihan ang maging sandigan namin. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Salamat dahil ikaw ay I am who I am. Hindi ka isang Diyos ng nakaraan lamang. Hindi ka isang Diyos na malayo, tahimik o walang pakialam. Ikaw ay narito sa kasalukuyan, sa gitna ng buhay ko, sa bawat tibok ng puso ko. Hindi ka nabubuo sa imahinasyon. Hindi ka kahoy o bato. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. At ikaw ang Diyos na nakikinig sa panalangin ko ngayon. Tulad ng narinig mo ang mga panalangin ni Abraham, ang yak ni David, at ang pagsamba ni Paul at Silas sa kulungan, naririnig mo rin ako. Iniingatan mo ang buhay ko, bawat detalye nito. Maging ang mga bagay na akala kong maliit at walang halaga. Sinabi sa awit 100, 16 talata 5, na ikaw ay mabait at matuwid, puno ng habag at kabaitan. Sa awit 84, kabanata 11, ikaw ang aking araw at kalasag, nagbibigay ng biyaya at karangalan, at hindi mo ipinagkakait ang anumang mabuti sa mga lumalakad ng tapat. Salamat dahil hindi nagbabago ang kabutihan mo, kahit ang mundo ay nagbabago. Panginoon, salamat dahil kahit hindi ko nakikita ang kinabukasan, hawak mo ito. Sa awit 121 talata 7-8, pangako mo na iingatan mo ako sa lahat ng oras sa aking pagpasok at paglabas, ngayon at magpakailanman. Walang nakakawala sa pangangalaga mo. At sa mga panahon na parang wala akong kasagutan, salamat dahil ikaw ang aking bato at aking kanlungan. Ikaw ang aking muog at kalasag. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ang sabi sa awit 18 talata 1-3. Kapag tumawag ako sa iyo, inililigtas mo ako mula sa aking mga kaaway. Sa iyo ako ligtas. Lord, tunay na transformation ay nanggagaling lamang sa iyo. Hindi ito dulot ng kaalaman o galing ng tao. Hindi ito nabibili o natututunan lamang. Kay Jesus lamang may tunay na pagbabago. Mula sa puso,
mula sa loob patungo sa labas. Tulad ng babaeng 12 taon nang naghihirap sa Marcos 5, isang doton lang sa laylayan mo at gumaling siya. Isang encounter lang sa presensya mo at nagbago ang lahat. Ganoon mo rin kayang baguhin ang buhay ko. Sinabi mo sa Efeso 3:20 na kaya mong gawin ang higit, sobra pa, at higit pa sa kaya kong isipin o hilingin. Kaya ngayon, Panginoon, binibitawan ko ang mga pangambang bumibigat sa akin. Inilalapit ko sa iyo ang mga problemang hindi ko maintindihan, ang mga tanong na hindi ko masagot, at ang mga bagay na hindi ko kaya. Alam ko, Panginoon, you are still alive. You are still moving. You are still in control. Salamat dahil ikaw si Jesus, kahapon, ngayon, at magpakailanman. Hebreo 13:8. Hindi ka nagbabago. Kung ginawa mo ang himala noon, kaya mo pa rin ngayon. Kung nagligtas ka noon, magliligtas ka pa rin ngayon. Kung nagbukas ka ng pintuan noon, makakabukas ka ng bago ngayon. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo na walang katapusan. Salamat sa habag mo na hindi nauubos. Romans 5:8. Minahal mo ako kahit makasalanan pa ako. Una, Juan 4:16. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, kaya nais kong manatili sa iyo araw-araw. Lord, linisin mo ang puso ko. Psalm 51:10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Baguhin mo ang isip ko, ayusin mo ang mga motibo ko, at ituwid mo ang mga landas ko. Salamat dahil kahit paulit-ulit akong nagkakamali, paulit-ulit mo akong pinapatawad. Salamat sa biyaya mo na laging mas malaki sa aking kahinaan. Salamat sa awa mo na laging mas mataas sa aking kasalanan. Salamat sa presensya mo na nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Zephaniah 3:17. Ikaw ang Diyos na nasa aking kalagitnaan, nagliligtas at nagagalak dahil sa akin. Ikaw ang nagpapatahimik sa aking puso kapag ang isip ko ay takot at puno ng mga dapat kong alalahanin. Sa araw na ito, Panginoon, pinapakinggan ko lamang ang tinig mo. Hindi ang tinig ng takot, hindi ang tinig ng pagkabahala, hindi ang tinig ng mundo. Tinig mo lamang, Panginoon. Ikaw ang aking pastol at hindi ako magkukulang. Palawakin mo ang aking pananampalataya. Bigyan mo ako ng lakas na harapin ang araw na ito ng may tapang, ngiti at may puso ng pasasalamat. Kahit hindi ko pa nakikita ang resulta, magtitiwala ako sa iyo. Panginoon, inaabot ko rin sa iyo ang aking pamilya, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at lahat ng taong nakapaligid sa akin. Naway ang pagmamahal mo ay bumalot sa kanila ngayong araw. Protektahan mo sila, gabayan mo sila, i-bless mo sila sa bawat lugar na pupuntahan nila. Hayaan mo, Panginoon, na maging daluyan ako ng pag-ibig mo. Sa mga nakapaligid sa akin, gamitin mo ako para mag-encourage, magpakita ng malasakit at maghatid ng pag-asa. Gawin mo akong ilaw sa lugar na madalas ay puno ng dilim. Gamitin mo ako upang mas marami pang makakilala sa iyo. Panginoon, sa lahat ng aking gagawin ngayong araw, ikaw ang mauuna, ikaw ang masusunod, ikaw ang mamumuno, ikaw ang maluluwalhati, maging ang trabaho ko, mga plano ko, mga pangarap ko. Iniaalay ko lahat sa iyo. Kung hindi ayon sa kalooban mo, alisin mo. Kung ikaw ang nagbigay, palaguin mo. At Panginoon, tulungan mo akong laging maalala na hindi ako nag-iisa. Kasama kita sa bawat hakbang, kasama kita sa bawat laban.
Kasama kita, ngayon at magpakailanman. Kaya ngayon, sa simula ng araw na ito, binibigay ko ang buong pasasalamat at papuri sa iyo. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Panginoon, sa gitna ng lahat ng pagbabago sa mundo, sa mga alon ng problema, sa mga pangyayaring di namin inaasahan, kami ay lumalapit sa iyo. Alam naming ang iyong kamay ay makapangyarihan. Alam naming wala kang pinababayaan sa mga anak mong nagtitiwala sa iyo. Ngunit Ama, inaamin namin, minsan mahirap makita ang kabutihan mo sa gitna ng sakit. Minsan nakakapagod maghintay, nakakapagod maniwala, at minsan nakakatuksong sumuko. Pero salamat Panginoon, dahil kahit ganoon kami, patuloy kang tapat. Tulungan mo kaming maunawaan na ang mga pagsubok ay hindi parusa. Ang mga bagyong dumarating sa amin ay hindi tanda ng iyong paglayo, kundi bahagi ng iyong plano para patatagin kami. Tulungan mo kaming magkaroon ng bagong pananaw, hindi upang tanungin ka, kundi upang mas lalo kang pagkatiwalaan. Sabi mo sa iyong salita sa James 1:2-3, magalak kayo kapag dumaraan kayo sa iba't ibang pagsubok, dahil ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis, O Diyos. Turuan mo kaming magalak sa gitna ng hirap, hindi dahil gusto naming mahirapan, kundi dahil alam naming may ginagawa kang mabuti sa likod ng lahat ng ito. Katulad ng ginto na nililinis sa apoy, ganoon din mo nililinis ang aming puso. Sabi sa Proverbs 17:3, ang apoy ang sumusubok sa pilak at ginto, ngunit ang Panginoon ang sumusubok sa puso. Kaya ngayon Ama, kung dadaan man kami sa apoy ng pagsubok, gawin mo kaming ginto. Huwag mo kaming hayaang masunog ng problema, kundi magningning sa pananampalataya. Panginoon, sa bawat luha, sa bawat pagod, sa bawat takot na aming pinagdadaanan, turuan mo kaming tumingin sa iyo. Tulungan mo kaming makita na ang iyong kamay ay laging nasa amin. Kung minsan, parang wala ka. Pero sa totoo, ikaw ang may hawak sa amin. Kung minsan, tahimik ka. Pero ang katahimikan mo ay tanda ng pagtitiwala mo sa amin. Nakakayanin namin sa tulong mo. Ama, baguhin mo ang aming pananaw. Kapag kami ay nasusubok, tulungan mo kaming huwag agad magreklamo. Kapag kami ay nadadapa, ituro mo sa amin kung paano muling bumangon. Kapag kami ay umiiyak, ipaalala mo sa amin na may dahilan ang lahat ng bagay. Hindi mo kami ginagawang mahina, kundi matatag. Hindi mo kami pinapahiya, kundi pinapanday. Panginoon, gusto naming makita ka sa bawat sitwasyon. Kapag may problema sa pamilya, ipakita mo ang iyong kamay ng pagkakasundo. Kapag may kakulangan sa pera, ipakita mo ang iyong kamay ng probisyon. Kapag may karamdaman, ipakita mo ang iyong kamay ng kagalingan. Kapag may pagkalito, ipakita mo ang iyong kamay ng kapayapaan. Tulungan mo kaming maging tulad ng babaeng nagtiwala sa iyo sa kabila ng mga pagsubok. Tulungan mo kaming makitang kahit sa gitna ng unos, may biyayang nakatago. Panginoon, baguhin mo ang aming puso. Mula sa reklamo, patungo sa pasasalamat. Mula sa takot, patungo sa pananampalataya. Salamat, Ama, dahil kahit may mga panahon na hindi namin naiintindihan ang nangyayari, alam naming Ikaw ay Diyos pa rin. At kapag kami ay nadadala ng emosyon, kapag kami ay nadidismaya, yakapin mo kami. Ipaalala mo sa amin na ang iyong biyaya ay sapat. Sabi nga ng iyong salita, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo,
sapagkat sa kahinaan mo, doon napapakita ang aking kapangyarihan. 2 Corinthians 12:9. Kaya ngayon, Panginoon, sa umagang ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang buong araw. Kung may mga hamon kaming haharapin, samahan mo kami. Kung may mga desisyong kailangang gawin, gabayan mo kami. Kung may mga taong kailangang patawarin, bigyan mo kami ng puso na marunong umunwa. Kung may mga sugat na kailangang pagalingin, ipo mo kami ng iyong pag-ibig. Ama, kung sinusubok mo ang aming pananampalataya, naway makita mo na kami ay nakatayo pa rin. Hindi dahil malakas kami, kundi dahil ikaw ang lakas namin. Tulungan mo kaming maging matatag, maging mapagpasensya, at manatiling mapagmahal kahit mahirap. At kung may mga sandaling parang walang sagot sa aming mga panalangin, turuan mo kaming maghintay. Dahil alam naming sa tamang panahon, sasagot ka. Sa tamang oras, ipapakita mo kung bakit kailangan naming pagdaanan ang lahat ng ito. At kapag dumating ang araw na yon, masasabi namin, salamat Panginoon, dahil ginamit mo ang hirap para palakasin ako. Panginoon, gusto naming maging katulad ni Kristo, mapagpakumbaba, mapagpasensya, mapagpatawad at puno ng pag-ibig. Kaya linisin mo ang aming puso, alisin mo ang galit, ang inggit, ang takot at ang duda. Punuin mo ito ng kapayapaan, ng pag-asa at ng pananampalataya. Tulungan mo kaming maging mga anak na marunong sumunod kahit hindi naiintindihan. Tulungan mo kaming magtiwala kahit hindi namin nakikita. Tulungan mo kaming manatili kahit mahirap. Dahil sabi mo sa iyong salita sa Isaiah 40:31, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay muling magpapatibay ng lakas. Lilipad sila na parang mga agila, tatakbo at hindi mapapagod, lalakad at hindi manghihina. Kaya Ama, sa umagang ito, itaas mo kami na parang agila. Bigyan mo kami ng bagong lakas, bagong sigla, at bagong pananampalataya. Panginoon, salamat dahil hindi mo kami binibitawan. Kahit minsan matigas ang aming ulo, kahit minsan nakakalimot kami, ikaw pa rin ang unang nagmamahal. At sa bawat pagsubok na aming pinagdadaanan, ikaw ay nariyan. Tahimik pero tapat. Hindi nakikita pero gumagalaw. Kaya Ama, ngayong araw na ito, buong puso naming idinadalangin. Baguhin mo kami, palakasin mo kami, gamitin mo ang buhay namin bilang patunay ng iyong kabutihan. Kung kami man ay dumaraan sa apoy ngayon, gawin mo kaming mas dalisay. Kung kami man ay dumaraan sa bagyo, gawin mo kaming mas matatag. At kung kami man ay nasa kadiliman, maging liwanag ka namin. Panginoon, huwag mo kaming hayaang bumigay. Huwag mo kaming hayaang mawala ng pag-asa. Sa halip, tulungan mo kaming tumayo, magtiwala, at magpatuloy. Dahil alam naming sa dulo ng lahat ng ito, may korona ng buhay na inihanda mo para sa mga nagtiis. Salamat Ama, sa iyong walang hanggang kabutihan. Salamat sa iyong kamay na laging nakaabot sa amin. Salamat dahil kahit may mga panahon na mahirap, ang katotohanan ay hindi nagbabago. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Ikaw ay Diyos magpakailanman. Ngayon, aming Ama, itinatagubilin namin ang aming buong buhay sa iyo, ang aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming mga pangarap, at maging ang aming mga luha, lahat ay sa iyo. Naway patuloy mong patatagin ang aming pananampalataya hanggang sa kami ay ganap na maging katulad ni Kristo. At sa bawat araw na darating, kahit may hirap, kaya naming ngumiti dahil alam naming hawak mo kami. Kaya naming magpasalamat dahil alam naming may dahilan ang lahat. At kaya naming magpatuloy
dahil alam naming ang iyong kamay ay nasa amin. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Panginoon, kapag dumaraan ako sa mga unos ng buhay, yakapin mo ako ng iyong walang hanggang pag-ibig. Pahintulutan mong madama ko ang iyong presensya, ang kapayapaang nagbibigay ng kapanatagan sa puso. Katulad ni Joshua na nagkaroon ng lakas ng loob upang pangunahan ang iyong bayan, ibigay mo rin sa akin ang tapang na yon upang harapin ang bawat laban sa aking buhay. Bigyan mo rin ako ng karunungan ni Daniel na nanatiling tapat sa iyo kahit napapaligiran siya ng tukso at panganib. Naway matutunan kong manindigan sa aking pananampalataya kahit sa gitna ng takot o pagdududa. Tulungan mo akong magtiwala sa plano mo kahit hindi ko pa nakikita ang kabuuan ng daan sa aking harapan. Aking Ama, hinihiling ko rin ang iyong biyaya at pabor. Ang pabor na nagdala kay Joseph mula sa kulungan patungo sa palasyo. Tulad niya, baguhin mo rin ang bawat pagsubok ko tungo sa tagumpay. Ang mga panahon ng pagdurusa ay gawin mong mga hakbang patungo sa katuparan ng iyong plano sa aking buhay. O Diyos, maging kanlungan at tagapagtanggol mo ako at ang aking pamilya. Ipalibot mo sa amin ang iyong banal na presensya gaya ng pader ng apoy na walang kasamaan ang makakatawid. Huwag mong hayaang ang plano ng kaaway ay magtagumpay laban sa amin. Ipinapahayag ko na kami ay napapailalim sa banal na dugo ni Jesus at dahil dito, walang kapangyarihan ang kadiliman sa aming buhay. Ama, ibuhos mo sa amin ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus, ang kapangyarihang nagbibigay buhay sa bawat bahagi ng aming pagkatao. Anumang aspeto ng aming buhay na tila patay o sirang-sira na, buhayin mong muli. Hipuin mo ang aming espiritu, O Diyos, at punuin ito ng bagong sigla, bagong pag-asa, at bagong pananampalataya. Panginoon, hipuin mo rin ang aming mga relasyon. Ibalik mo ang pagkakaunawaan sa aming pamilya, kaibigan, at mga mahal sa buhay. Kung may mga sugat na iniwan ng nakaraan, pagalingin mo ito. Naway ang aming tahanan ay maging lugar ng kapayapaan, pag-ibig, at presensya mo. Turuan mo akong patawarin ang mga nakasakit sa akin, gaya ng pagpapatawad mo sa akin. At kung ako man ang nakasakit, tulungan mo akong maging mapagpakumbaba upang humingi ng tawad. Naway ang bawat salita ko ay maging daluyan ng biyaya at hindi ng pagkawasak. Aking Ama, patawarin mo rin ako sa lahat ng aking pagkukulang. Sa mga pagkakataong napalayo ako sa iyo dahil sa kahinaan, pagkalimot o pagsuway, linisin mo ako at ibalik sa tamang landas. Huwag mong hayaang ang kasalanan ay maging hadlang sa ugnayan natin. Linisin mo ang aking puso, O Diyos, at baguhin mo ako mula sa loob. Panginoon, alam kong may kaaway na gustong nakawin ang aking kagalakan, sirain ang aking kapayapaan, at pahinain ang aking pananampalataya. Pero naninindigan ako sa katotohanan ng iyong salita. Wala siyang kapangyarihan laban sa akin, sapagkat ako ay tinubos at tinatakan ng iyong dugo at pag-aari mo ako, Panginoon. Sa bawat araw, itinatakda ko na ang aking tahanan ay saklaw ng iyong proteksyon. Hayaang ang iyong espiritu ay manahan sa aming pamilya, maghari ng kapayapaan, kasiyahan, at pagkakaisa. Tulad ng sinabi mo sa Salmo, anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa mga may takot sa Kanya at inililigtas niya sila. Pinanghahawakan ko ang pangakong ito, Panginoon. Alam kong hindi ako kailanman nag-iisa. Kapag ako ay natatakot, paalalahanan mo akong
Ang iyong mga hukbo ng langit ay nakapaligid sa akin. At gaya ng sinabi sa Isaias 50:17, walang sandata na inihanda laban sa iyo ang magtatagumpay. Kaya sa pangalan ni Jesus, binabasag ko ang bawat plano ng kaaway laban sa akin at sa aking pamilya. Lahat ng armas na inilaan upang saktan kami ay walang bisa, sapagkat kami ay nakatago sa iyong presensya. Salamat, O Diyos, sa iyong pagtatanggol. Ikaw ang makapangyarihang Diyos, ang Leon ng Huda, ang dakilang El Shaddai, ang Diyos na laging naroroon. Hindi ka napapagod at hindi ka natutulog. Patuloy mong binabantayan ang iyong mga anak sa bawat oras, sa bawat sandali. Salamat, Ama, dahil binigyan mo kami ng kapangyarihan laban sa gawa ng kaaway, gaya ng sabi sa Lucas 10:19, upang yapakan ang mga ahas sa talakdan at madaig ang lahat ng puwersa ng kadiliman. Kaya't idinideklara ko ngayon na walang makapipinsala sa amin, dahil ikaw ang aming depensa at tagapaglaban. Banal na Espiritu, hinihiling ko na palapitin mo ako kay Jesus araw-araw. Tulungan mo akong umiwas sa mga tukso ng mundong ito at ituon ang aking puso sa mga bagay na may kahalagahan sa langit. Turuan mo akong magmahal tulad ni Jesus, magpatawad tulad niya, at magtiwala ng buo sa Kanya. Panginoon, alisin mo ang anumang bagay na humihila sa akin palayo sa iyo. Palitan mo ang aking takot ng pananampalatayang hindi matitinag, ang aking kalungkutan ng walang hanggang kagalakan, at ang aking pagkabalisa ng kapayapaang tanging ikaw lang ang makapagbibigay. Hipuin mo ako, Panginoon. Patahimikin mo ang bagyo sa loob ko. Pawiin mo ang pag-aalala at ibalik ang kapayapaan sa aking isipan. Sa bawat paghinga ko, naway madama ko ang presensya mo. Ngayon, sa pangalan ni Jesus, binabasag ko ang lahat ng tanikala ng takot, pagdududa at pangamba sa aking buhay. Iniaalay ko sa iyo ang aking puso, Panginoon. Maging hari ka ng aking isipan, aking puso, at aking mga gawain. Naway ang bawat kilos ko ay magbigay luwalhati sa iyong pangalan. Ama, nagtitiwala ako sa iyong perpektong kalooban. Kahit hindi ko nakikita ang buong larawan, alam kong gumagawa ka sa likod ng lahat ng bagay. Binabago mo ang mga sitwasyon para sa aking kabutihan. Ikaw ang dakilang I am, ang Diyos na walang hanggan, ang aking kanlungan, matibay na tore at tagapagligtas. Wala kang katulad, Panginoon. Sa iyo ako nagtitiwala dahil alam kong hawak mo ang aking kinabukasan. Kahit anong mangyari sa mundong ito, naninindigan ako sa katotohanan na ikaw ang aking depensa, aking tagapangalaga, at aking proteksyon. Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at ng pananampalataya sa gitna ng takot. Panginoon, inilalagay ko sa iyong mga kamay ang aking buhay, aking pamilya, aking kalusugan, at lahat ng mahal ko. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, iyong matibay na proteksyon, at iyong hindi nauubos na habag. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Panginoon, minsan pakiramdam ko ang hirap ng manatiling matatag sa pananampalataya. Parang bawat araw ay may bagong hamon, bagong laban, at bagong tukso. May mga pagkakataon na gusto ko na lang sumuko o umiwas sa laban. Pero alam ko, tinawag mo ako hindi para tumakas, kundi para ipaglaban ang mabuting laban ng pananampalataya. Kaya ngayong oras na ito, Lord, hinihiling ko, bigyan mo ako ng lakas, hindi lang lakas ng katawan,
kundi lakas ng loob, lakas ng pananampalataya, at lakas ng espiritu. Tulad ng sabi sa 1 Timothy 6:12, ipaglaban mo ang mabuting laban ng pananampalataya. Panginoon, gusto kong ipaglaban ito kahit mahirap. Gusto kong patuloy na lumakad sa liwanag mo kahit madilim ang paligid. Gusto kong kumapit sa mga pangako mo kahit hindi ko pa nakikita ang katuparan. Dahil alam kong ang pananampalataya ay hindi lang pakiramdam. Ito ay desisyon. Desisyon na magtiwala sa iyo kahit walang kasiguraduhan. Desisyon na sumunod kahit hindi ko maintindihan. Desisyon na manindigan kahit mag-isa. Lord, minsan ang kalaban ay hindi nasa labas, nasa loob ko. Nandyan ang tinig ng pagdududa, ang tukso ng pride, ang pagnanais ng laman. Pero alam kong hindi ko kailangang talunin ito mag-isa. Dahil sabi mo sa Galatia 5:17, ang laman ay laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman. Kaya tulungan mo akong piliin ka araw-araw. Tulungan mo akong pakinggan ang boses ng espiritu, hindi ang sigaw ng mundo. Tulungan mo akong pumili ng tama kahit hindi madali. Panginoon, salamat dahil may halimbawa kami. Si Jesus mismo, hindi siya lumaban gamit ang lakas ng tao, kundi sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Ama. Turuan mo akong maging gaya niya, na sa bawat desisyon, hanapin ko muna ang kagustuhan mo, na sa bawat pagsubok, maalala kong hindi ko kailangang mag-isa, na sa bawat sakit, maalala kong may layunin ka. Tulungan mo akong maging masunurin tulad niya, na kahit ang krus ay mabigat, pinili niyang magtiis dahil sa pag-ibig. Panginoon, turuan mo akong magmahal tulad niya. Magmahal ng walang kondisyon, magpatawad kahit nasaktan, at magpakumbaba kahit kaya kong gumanti. Alam kong ang tunay na laban ay hindi lang laban sa kasamaan, kundi laban sa sarili. Minsan, mahirap magpatawad, mahirap magpakumbaba, mahirap magmahal. Pero gusto kong sumunod, Lord, kahit masakit, kahit mahirap, kahit parang unfair. Dahil alam kong sa bawat pagkakataong pinipili kong magmahal at magpatawad, mas nagiging katulad ako ni Jesus. Panginoon, bigyan mo ako ng puso na mapagpatawad, puso na marunong umunawa, puso na kayang magmahal kahit walang kapalit. At kung minsan, gusto kong bumitaw, Panginoon, yakapin mo ako at paalalahanin mo ako na hindi ko kailangang maging perpekto. Kailangan ko lang manatiling tapat. Lord, tulungan mo rin akong maging matatag sa pananalangin. Sa panahong nakakapagod, sa panahong walang gana, sa panahong puro distractions, ipaalala mo sa akin na sa panalangin, may kapangyarihan. Kahit hindi agad ako sumagot, alam kong nakikinig ka. Kahit tahimik ka, alam kong kumikilos ka. Kahit tila walang nangyayari, alam kong may ginagawa ka sa likod ng lahat ng ito. Panginoon, kapag dumating ang mga araw na tila hindi ko na kaya, paalalahanin mo ako ng iyong pangako sa Isayas 40:31. Ngunit silang nagtitiwala sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y lilipad na parang agila. Lord, gusto kong lumipad ulit. Gusto kong maranasan ang kapayapaan at lakas na nanggagaling lamang sa iyo. Bigyan mo ako ng espiritu na hindi sumusuko. Kahit bumagsak ako, tulungan mo akong bumangon. Kahit madapa ako, tulungan mo akong magpatuloy. Kahit maligaw ako, dalhin mo ako pabalik sa daan ng iyong biyaya. Panginoon, palakasin mo ang aking loob na labanan ng tukso, ang mga kaisipang nagsasabing wala ng pag-asa, ang mga boses na nagsasabing
Hindi mo kaya dahil alam kong higit ang nasa akin kaysa sa nasa mundo. Ika-una, Juan 4:4. At kung kasama kita, walang laban na talo. Ang bawat pagkatalo ay leksyon. Ang bawat sugat ay patunay ng laban na nilabanan ko kasama ka. Panginoon, palitan mo ng kapayapaan ang aking takot. Palitan mo ng pananampalataya ang aking pagdududa. Palitan mo ng tapang ang aking panghihina. At higit sa lahat, palitan mo ng pag-ibig ang anumang galit o pait sa aking puso. Turuan mo akong maging mandirigma ng pananampalataya. Hindi mandirigmang mapusok, kundi mapagpakumbaba. Hindi palaban para ipakita ang lakas, kundi lumalaban dahil nagtitiwala sa iyo. Turuan mo akong isuot araw-araw ang iyong sandata, ang sinturon ng katotohanan, ang kalasag ng pananampalataya, ang espada ng Espiritu na iyong salita, at ang sandata ng panalangin. Lord, tulungan mo akong ipaglaban ang mabuting laban sa pamilya ko, sa trabaho ko, sa isip ko, sa puso ko, at kapag naramdaman kong mag-isa ako, paalalahanin mo ako na hindi ako kailanman nag-iisa dahil ikaw, Panginoon, ay kasama ko sa bawat hakbang, sa bawat luha, sa bawat laban. At kapag dumating ang araw na gusto ko nang sumuko, Panginoon, hawakan mo ang aking kamay. Ipaalala mo sa akin ang dahilan kung bakit ako nagsimula. Dahil minahal mo ako muna, dahil tinawag mo ako, at dahil may layunin ka sa bawat laban na hinaharap ko. At sa dulo ng lahat ng ito, gusto kong masabi tulad ni Pablo, natapos ko ang aking takbuhin, na ingatan ko ang pananampalataya. Ikalawa Timoteo 4:7. Yun ang gusto kong marinig mula sa iyo, Lord. Tapat ka, mabuting lingkod ka. Kaya ngayon, Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang lahat. Ang aking pagod, ang aking takot, ang aking mga sugat, ang aking mga pagkakamali, at pati ang aking mga pangarap. Lahat ng ito ay sa iyo. Dahil alam kong sa mga kamay mo, ang lahat ay nagiging maganda. Ang lahat ay nagkakaroon ng saysay. Salamat, Panginoon, dahil kahit minsan ako'y mahina, hindi mo ako binibitawan. Salamat dahil kahit paulit-ulit akong nagkakamali, patuloy mo akong tinatanggap. Salamat dahil ang biyaya mo ay sapat at ang pag-ibig mo ay walang hanggan. Ngayong araw na ito, binubuksan ko muli ang puso ko sa iyo. Punuin mo ako ng bagong lakas, bagong sigla, bagong apoy ng pananampalataya. Gamitin mo ako bilang ilaw sa gitna ng dilim. Hayaan mong sa buhay ko makita ng iba na may Diyos na tapat, may Diyos na nagmamahal, may Diyos na nagbibigay ng lakas sa mga lumalaban ng tahimik. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Sabi sa iyong salita sa unang John 1:7, kung tayo ay lumalakad sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo ay may pakikisama sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus mula sa lahat ng kasalanan. Kaya Ama, linisin mo po kami. Linisin mo ang aming puso, aming isip at aming mga gawa. Hugasan mo kami sa pamamagitan ng dugo ang iyong anak na si Kristo. Panginoon, itinatalaga namin sa iyo ang aming buong araw. Mula sa aming pagbangon hanggang sa aming pag-idlip, ikaw ang aming gabay. Naway ang bawat salita na lalabas sa aming bibig ay magbigay buhay, hindi sakit. Naway ang bawat desisyon ay nakaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami na maglakad sa daan ng katotohanan, sa halip na sumunod sa uso ng mundo na madalas humahatak sa kasalanan.
Ama, sa panahon ngayon, napakadaling mahulog sa tukso. Maraming naglalakad sa sariling kagustuhan, sinusunod ang laman at hindi ang espiritu. Pero kami, bilang yung mga anak, ay humihiling ng lakas upang piliing lumakad sa katuwiran. Tulad ng sabi sa awit 119, 105, ang salita mo ay ilawan sa aming mga paa at liwanag sa aming landas. Gamitin mo po ang iyong salita bilang aming gabay upang hindi kami maligaw. Lord, alam naming hindi madali ang lumakad sa tamang daan. Minsan may luha, minsan may pagod, minsan may mga taong hindi makakaintindi sa amin. Ngunit alam naming may gantimpala sa bawat sakripisyong ginagawa namin para sa iyo. Sabi nga sa 2 Timoteo 2:2, kung tayo'y magtiis, tayo rin ay maghahari kasama niya. Kaya kahit mahirap, kahit minsan parang mag-isa kami sa laban, patuloy kaming maglalakad kasama mo, Panginoon. Ama, tinitingnan mo ang aming mga puso. Hindi ka tumitingin sa panlabas na anyo, kundi sa kung sino kami sa loob. Kaya hinihiling namin sa iyo ngayon, ayusin mo ang aming loob. Tanggalin mo ang mga takot, galit, inggit, at sama ng loob. Punuin mo kami ng pag-ibig, kapayapaan, at kababaang loob. Turuan mo kaming manahimik kapag kailangan at magsalita ng may karunungan kapag dapat. Panginoon, sa mundo ngayon na napakaraming boses, turuan mo kaming pakinggan ang tinig mo lamang. Ang tinig na nagsasabing, sumunod ka sa akin. Tulungan mo kaming maging kagaya ni Enoch na nakilala dahil lumakad siya kasama ang Diyos. Na bawat araw ay pakikisama, bawat desisyon ay pagsunod, at bawat kilos ay bunga ng pagmamahal sa iyo. Lord, kung minsan nakakalimutan naming ikaw dapat ang nangunguna. Madalas gusto naming kontrolin ang lahat. Ang aming plano, karera, relasyon, at kinabukasan. Ngunit ngayon, sinasabi namin ng buong puso, ikaw ang manguna, Panginoon. Ikaw ang aming captain. Ikaw ang aming shepherd. Kami ay susunod lamang dahil alam naming kapag ikaw ang nangunguna, hindi kami maliligaw. Ama, ngayon po ay dinadalangin namin ang aming mga tahanan. Ideklara namin ang iyong mga pagpapala sa aming mga pamilya. Ipinapahayag namin na ang aming bahay ay puno ng iyong presensya. Walang puwang ang takot, galit o alitan. Tanging pag-ibig, pagkakaisa at kapayapaan ni Kristo ang mamamayani. Panginoon, protektahan mo po ang bawat miyembro ng aming pamilya. Iligtas mo kami sa anumang sakit, panganib o aksidente. Palibutan mo kami ng iyong mga anghel upang kami ay bantayan. Sa aming mga trabaho, Lord, ikaw ang aming tagumpay. Hindi kami nagtitiwala sa aming sariling galing o koneksyon, kundi sa iyong kabutihan at biyaya. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad na ayon sa iyong plano. At kung may mga pintuan kang isasara, tulungan mo kaming magtiwala na iyon ay para sa aming kabutihan. Ama, para sa mga dumaraan sa pagsubok, para sa mga pagod, nalilito o nawawalan ng pag-asa, hinihiling ko ang iyong paghipo. Hipuin mo ang kanilang puso, Panginoon. Ipaalala mo sa kanila na hindi mo sila pinapabayaan. Ang iyong mga mata ay laging nakatingin sa kanila at ang iyong kamay ay laging nakaunat upang tulungan sila. Tulungan mo rin kaming maging liwanag sa iba. Sa halip na hatakin kami ng mundo, gamitin mo kami para mahatak namin ang iba palapit sa iyo. Naway makita sa aming mga buhay ang kabutihan, katapatan
at biyaya mo. Tulungan mo kaming lumakad sa pag-ibig gaya ng pag-ibig mo sa amin. Isang pag-ibig na mapagpatawad, mapagpakumbaba at walang kondisyon. Panginoon, sa mga oras na kami ay natutuksong lumihis, paalalahanan mo kami ng iyong salita. Sa Deuteronomio 5, talata 33, lumakad kayo sa lahat ng daan na iniutos ng Panginoon upang kayo ay mabuhay at mapabuti at humaba ang inyong mga araw sa lupain. Naway iyon ang maging gabay ng aming puso araw-araw. At kung dumating man ang mga panahon ng dilim, kapag hindi malinaw ang direksyon, kapag tila wala kang sagot sa aming mga panalangin, palakasin mo ang aming pananampalataya. Turuan mo kaming lumakad sa pananampalataya, hindi sa paningin. Dahil alam namin kahit hindi namin makita, ikaw ay kumikilos. Lord Jesus, tulungan mo kaming tanggihan ang mga bagay ng mundo. Tulungan mo kaming huwag maengganyo sa pansamantalang saya, kundi hanapin ang tunay na kaligayahan sa iyong presensya. Sabi mo sa iyong salita sa Roma, 13 talata, 12 hanggang 14. Ang gabi ay malapit nang lumipas, ang araw ay malapit na, kaya't itapon na natin ang mga gawa ng kadiliman at isuot ang baluti ng liwanag. Panginoon, isuot namin araw-araw si Kristo, ang aming kalasaglaban sa kasalanan at tukso. Ama, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Kahit alam mo ang aming mga kahinaan, patuloy mo kaming minamahal at binibigyan ng pagkakataon. Salamat, Jesus, dahil namatay ka para sa amin, para kami ay mabuhay ng may pag-asa. Hindi namin ito kailanman sasayangin. Ngayong araw na ito, ipinapahayag namin na kami ay anak ng Diyos. Kami ay lumalakad sa liwanag, pinapatnubayan ng Espiritu Santo at pinoprotektahan ng iyong mga pangako. Idinedeklara namin na ang aming buhay, pamilya at tahanan ay pinagpala. Ang aming isip ay puno ng kapayapaan. Ang aming puso ay puno ng pananampalataya. At ang aming mga kamay ay gagamitin para maglingkod at magmahal. Kaya sa araw na ito, Ama, ikaw ang aming una sa lahat. Gamitin mo kami bilang instrumento ng iyong kabutihan. At saan man kami maglakad, naway madama ng mga tao na ikaw ay kasama namin. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Lord, minsan parang napakahirap maging tapat sa iyo sa gitna ng mundo na gustong baguhin ang aming paniniwala. Ang daming ingay, ang daming standards, ang daming comparison. Parang laging may dapat patunayan. Pero salamat dahil tinuturuan mo akong huwag makisabay sa agos ng mundo, kundi magpahinga sa katotohanan ng iyong salita. Tulad ng sabi sa Romans 12 talata 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Panginoon, iyon ang hinihiling ko ngayon. Baguhin mo ang isip ko. Linisin mo ito sa mga maling kaisipan, sa mga takot, sa mga pagdududa, at sa mga kasinungalingan na ibinubulong ng kaaway. Palitan mo ito ng iyong katotohanan, ng iyong kapayapaan, at ng iyong pag-ibig. Lord, tulungan mo akong makita ang buhay hindi sa lente ng kultura, kundi sa lente ng iyong salita. Ayokong sukatin ang sarili ko base sa likes, sa opinyon ng tao, o sa kung gaano ako kasikat o katanggap-tanggap. Gusto kong sukatin ang sarili ko ayon sa kung paano mo ako nakikita. Isang anak na tinubos ng dugo ni Kristo, isang nilalang na nilikha para sa mabubuting gawa. Salamat dahil hindi mo ako tinawag
para maging perpekto, kundi para maging banal. Tulungan mo akong maunawaan na ang kabanalan ay hindi pagiging sobrang relihiyoso, kundi pagiging nakahiwalay para sa iyo. Isang pusong nagsasabing, Lord, sa iyo lang ako. Panginoon, turuan mo akong linisin ang sarili ko mula sa mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Kung may mga ugali, mga bisyo, o mga relasyon na humihila sa akin palayo sa iyo, tulungan mo akong bitawan ang mga yon. Tulungan mo akong piliin ang tama kahit mahirap, sapagkat gaya ng sabi sa 2 Corinthians 7 talata 1, linisin natin ang ating sarili mula sa lahat ng karumihan ng katawan at espiritu at ganapin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Gusto kong maging daluyan ng iyong kabanalan, Panginoon. Gusto kong maging sisidlan na kapaki-pakinabang sa iyong kaharian, gaya ng sabi sa 2 Timothy 2:21. Kung ang sino man ay maglilinis ng sarili sa mga bagay na marumi, siya ay magiging sisidlan para sa marangal na gamit, banal, kapaki-pakinabang sa Panginoon. Kaya Lord, linisin mo ako. Kung minsan, mahirap talagang humiwalay sa mga bagay na kinasanayan ko. Minsan, natatakot akong mawalan o baka mawalan ako ng mga taong mahalaga sa akin kapag pinili kong sundin ka. Pero turuan mo akong magtiwala na kapag sumunod ako sa iyo, hindi ako kailanman talo. Sapagkat kung ano man ang mawala, papalitan mo ng mas higit, kapayapaan, kagalakan, at katuparan sa iyo. Lord, alisin mo ang takot ko sa paghusga ng iba. Maraming beses gusto kong makisabay. Gusto kong hindi mapansin. Gusto kong mag-blend in. Pero sinabi mo sa Matthew 6 talata 24, walang taong makakapaglingkod sa 2 amo. Hindi ko kayang sambahin ka habang yakap pa rin ang mundo. Kaya tulungan mo akong pumili. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang ang aking Diyos. At sa iyo ko ibibigay ang aking puso. Ang mundo ay mabilis magbago. Ang tama ngayon, bukas mali na. Pero salamat, dahil ang salita mo ay hindi nagbabago. Sabi sa 1 John 2 talata 17, ang mundo ay lilipas kasama ng lahat ng nasa nito, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya Panginoon, itanim mo sa puso ko ang hangarin na gawin ang iyong kalooban, araw-araw, sa maliliit man o malalaking bagay. Kung minsan, Lord, napapagod din ako. Ang hirap lumaban sa takbo ng mundo. Ang hirap maging tapat kapag parang lahat ay tumatawa sa pananampalataya. Pero salamat, dahil sa bawat pagsubok, nandoon ka. Sabi mo sa Matthew 5, talata 10-12, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kaya kahit minsan masakit, tulungan mo akong magalak, dahil alam kong may gantimpalang naghihintay sa langit. Panginoon, bantayan mo ang puso ko laban sa pagmamahal sa mundo. Sabi sa 1 John 2 talata 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Kung may mga bagay pa akong kinahuhumalingan na mas mahal ko kaysa sayo, alisin mo iyon. Ayokong maghabol sa pansamantalang kasiyahan. Gusto kong maghabol sa mga bagay na walang hanggan, sa iyong presensya, sa iyong kalooban, sa iyong layunin. Bigyan mo ako ng karunungan at discernment, Lord. Ang kaaway ay marunong manlinlang. Minsan, ang kasalanan ay mukhang harmless, mukhang okay lang. Pero sabi sa Ephesians 5 talata 11, walang kinalaman sa mga gawa ng kadiliman, sa halip ay ilantad ang mga ito. Tulungan mo akong makita kung ano ang tama at mali.
At kung kailangan kong magsalita, tulungan mo akong magsalita ng may pag-ibig at kababaang loob. Bigyan mo rin ako ng tapang, Panginoon. Tapang na tumindig sa katotohanan kahit ako lang mag-isa. Tapang na sumunod kahit mahirap. Tapang na magmahal kahit mas madaling magalit. Gawin mo akong ilaw sa kadiliman. Yung ilaw na nagbibigay pag-asa, hindi paghusga. Gawin mo akong asin sa mundo. Yung asin na nagpapanatili ng katotohanan at kabutihan. Panginoon, alisin mo sa akin ang lahat ng ugaling hindi tulad mo. Palitan mo ang aking mga iniisip ng iniisip mo. Sabi sa Philippians 2:5, magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Panginoon, alisin mo ang inggit, galit, pride, at lahat ng masasamang damdamin. Palitan mo ito ng kababaang loob, pasensya, kabaitan, at kapayapaan. Simulan mo sa akin ang pagbabago, Panginoon. Baguhin mo ang isip ko, linisin mo ang puso ko, at gamitin mo ang buhay ko. Nais kong mamuhay hindi para sa sarili, kundi para sa iyo. Kung may mga plano ako na hindi ayon sa kalooban mo, baguhin mo ang direksyon ko. Ikaw nawa ang maging sentro ng lahat. Sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon, sa mga desisyon, sa bawat aspeto ng buhay ko. At Panginoon, kung sakaling mahulog ako o magkamali, salamat dahil hindi mo ako binibitawan. Tulad ng sabi sa Filipos 1:6, ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay siya ring tatapos nito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Salamat dahil hindi pa tapos ang kwento ko. Patuloy mo akong binabago, patuloy mo akong tinutuwid at patuloy mong pinapatibay. Panginoon, ihiwalay mo ako para sa iyo. Gamitin mo ako bilang sisidlan ng iyong pag-ibig, bilang buhay na patotoo ng iyong biyaya. Kapag may tumingin sa akin, sana makita nila si Kristo sa aking mga salita, sa aking gawa, sa aking buhay. Nawa ang bawat kilos ko ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Nawa ang bawat desisyon ko ay magsabi ng, Lord, para sa iyo ito. Salamat, Ama, dahil tinawag mo ako mula sa kadiliman patungo sa iyong kamanghamanghang liwanag. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na kahit kailan ay hindi nagkukulang. Sa bawat umaga, binibigyan mo ako ng panibagong simula, panibagong pag-asa. Ngayon, Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang buong araw na ito. Kung ano man ang kaharapin ko, trabaho, problema, desisyon, samahan mo ako, gabayan mo ako ng iyong Espiritu Santo. Tulungan mo akong manatiling tapat, maging matatag, at magpatuloy sa pananampalataya hanggang sa wakas. At sa lahat ng ito, Panginoon, naway ikaw lamang ang maparangalan. Ang buhay ko ay para sa iyo, ang isip ko ay para sa iyo, at ang puso ko ay para sa iyo. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat bago pa man namin sambitin ang aming mga hinaing, alam mo na ang laman ng aming puso. Pero higit sa lahat, salamat sapagkat pinili mo pa rin kaming pakinggan, yakapin at damayan. Panginoon, sa mga sandaling kami ay nanghihina, nararamdaman naming halos hindi na namin kaya. Minsan ang pasan namin ay sobrang bigat at ang mga tanong sa aming puso ay paulit-ulit. Diyos, naririnig mo pa ba ako? Naiintindihan mo ba ako? Ngunit ngayong oras na ito, pinapaalala mo sa amin ang iyong salita sa Salmo 34:6. Nang humingi ng tulong ang dukha,
Siya'y dininig at iniligtas sa lahat ng kanyang mga problema. Salamat o Diyos, dahil malinaw at tiyak ang iyong pangako. Ikaw ay nakikinig at ikaw ay kumikilos. Panginoon, inaamin namin na minsan naniniwala kami sa bulong ng kaaway. Sinasabi niya na kinalimutan mo na kami, na hindi mo pinapansin ang aming panalangin o na masyado kang abala para sa amin. Pero tinatabunan namin ang lahat ng kasinungalingan na yon sa liwanag ng iyong salita. Ikaw ang Diyos na nagsabi sa Isaias 59:1. Hindi maikli ang kamay ng Panginoon upang hindi siya makapagligtas, ni hindi bingi ang kanyang tainga upang hindi makarinig. Kaya ngayon, sa bawat luha na bumabagsak mula sa aming mga mata, sa bawat bulong na hindi marinig ng iba, sa bawat hinaing na nananatili lamang sa aming puso, pinapaalala mo sa amin na lahat ng ito ay dumarating sa iyong trono. Wala ni isa mang panalangin ang nawawala. Lahat ay naririnig mo. Lahat ay binibigyan mo ng pansin. Amang banal, salamat din sapagkat hindi lang pakikinig ang ginagawa mo, kundi ikaw mismo ang aming tagapag-ingat. Tulad ng sinabi sa Salmo 121, talata 4-5, hindi natutulog ni hindi iidlip ang nagbabantay sa Israel. Ang Panginoon ang iyong tagapag-ingat. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Salamat dahil ikaw ang aming bantay araw at gabi. Ikaw ang nagbabantay sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming kabuhayan, at sa aming kalusugan. Panginoon, patawarin mo kami kung minsan ay mas naniniwala kami sa aming sariling unawa kaysa sa iyong karunungan. Pero ngayong araw, itinatama namin ang aming puso ayon sa Kawikaan 3:5-6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling unawa. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong ginagawa at itutuwid niya ang iyong mga landas. O Diyos, turuan mo kaming huwag umasa sa aming limitadong pananaw, sapagkat nakikita mo ang hindi namin nakikita. Sa harap ng mga hadlang, nakikita namin ang pader, pero ikaw nakikita mo ang daan. Sa aming kabiguan, nakikita namin ang wakas, pero ikaw nakikita mo ang kinabukasan. Kapag sinasabi ng aming puso na hindi namin kaya, ikaw ang nagsasabing, ako ang magbibigay ng kakayahan. Salamat, Ama, dahil may mga halimbawa kami sa iyong salita. Si Moises na nagdahilan na hindi siya mahusay magsalita, ngunit ikaw mismo ang nagbigay sa kanya ng mga salita. Si Gideon na tinuring ang sarili na pinakamahina, pero ikaw ang tumawag sa kanya na maging makapangyarihang mandirigma. Si David na hindi pinansin ng kanyang pamilya, ngunit ikaw ang pumili sa kanya na maging hari. At si Pablo na dating umuusig sa iglesia, pero ikaw ang nagbago ng kanyang puso at ginamit bilang dakilang apostol. Kung kaya mong gamitin sila, kaya mo ring gamitin ang bawat isa sa amin ngayon. Panginoon, dinideklara namin na ikaw ay gumagawa ng daan sa aming mga pamilya. Gumagawa ka ng daan sa aming mga relasyon, sa aming kabuhayan, at sa aming mga pangarap. Gumagawa ka ng daan kahit sa mga lugar na parang walang kasiguraduhan. Ikaw ang Diyos na naghahati ng dagat, ang Diyos na gumagawa ng ilog sa gitna ng disyerto, at ang Diyos na bumubuhay sa mga patay. Salamat po, sapagkat wala kang imposibleng sitwasyon. Amang mapagmahal, sa mga panahon ng pagsubok at kaguluhan, pinapaalala mo sa amin na ikaw ang aming kublihan. Ikaw ang aming matibay na tore. Tulad ng sabi sa Salmo 9:9, ang Panginoon ay kanlungan ng mga naaapi, isang matibay na kublihan sa panahon ng kagipitan. Hindi lamang ikaw lugar ng pagtatago, kundi ikaw mismo ang aming proteksyon.
Kapag dumarating ang bagyo ng buhay, ikaw ang aming sandigan. Kapag ang mundo ay puno ng takot, ikaw ang aming kapayapaan. Salamat po Diyos, sapagkat tapat ka sa bawat panahon. Ikaw ang parehong Diyos na nagligtas kay Daniel mula sa mga leyon, na sumama kina Shadrach, Meshach at Abednego sa apoy. At ngayong araw na ito, ikaw ang parehong Diyos na kasama namin. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Kaya Ama, tinataas namin sa iyo ang lahat ng aming kinatatakutan, ang mga bukas na hindi namin alam, ang mga problema sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, at maging sa aming kalusugan. Hinihiling namin na ikaw ang magbukas ng pinto, ikaw ang mag-alis ng balakid, at ikaw ang magbigay ng bagong pag-asa. Panginoon, tinatanggap namin ang iyong pangako sa Roma, 8:38 hanggang 39. Sapagkat ako'y naniniwalang walang kamatayan, ni buhay, ni mga anghel o mga kapangyarihan, ni mga bagay na kasalukuyan o darating pa, ni anumang taas o lalim, ni ano pa mang nilalang, ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat dahil ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Kapag iniwan kami ng tao, ikaw ay nananatili. Kapag bumitaw ang mga kaibigan, ikaw ay nananatiling tapat. Kapag kami ay iniwan ng lahat, ikaw ay hindi kailanman umaalis. Salamat o Diyos, sapagkat ang iyong presensya ay palaging kasama namin. Panginoon, hinihiling din namin na patatagin mo ang aming pananampalataya. Gawin mo kaming mga mananampalatayang hindi natitinag ng takot, kundi lumalakad ng may tapang bilang mga anak ng Diyos. Bigyan mo kami ng lakas na espiritual, katatagan sa katotohanan, at lakas ng loob na humarap sa anumang pagsubok. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng katapangan, pananampalataya at pagsunod. At Ama, habang kami ay binubuhusan mo ng iyong pag-ibig at aliw, gamitin mo rin kami para maging daluyan ng aliw sa iba. Tulad ng nakasulat sa 2 Korinto 1, talata 3 hanggang 4, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian, upang tayo na may makapagaliw sa mga nasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin mula sa Diyos Panginoon. Hayaan mo na ang kapayapaang natanggap namin mula sa iyo ay maibahagi rin namin sa mga taong nangangailangan. Sa mga oras na kami ay magulo, ikaw ang aming kaayusan. Sa mga oras na kami ay nalulumbay, ikaw ang aming kagalakan. Sa mga oras na kami ay naguguluhan, ikaw ang aming karunungan. At sa mga oras na kami ay nag-iisa, ikaw ang aming kasama. Panginoon, tinatapos namin ang panalangin ito na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat dahil ikaw ay tapat. Salamat dahil ikaw ay mabuti. Salamat dahil ikaw ay Diyos na laging kasama at kailanman ay hindi nagkukulang. At sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, dinideklara namin na lahat ng pagpapala, proteksyon, kagalingan, at kapayapaan ay sumaatin ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen at Amen. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga sa ating panalangin. Naway tunay mong naramdaman ang presensya at pagmamahal ng Diyos habang inialay natin ang oras na ito para sa Kanya. Hiling ko na sa bawat hakbang mo ngayong araw, maranasan mo ang Kanyang gabay, Kanyang proteksyon at Kanyang kapayapaan. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos at hindi Kanya kailanman iiwan. Kung ikaw man ay may pinagdaraanan o may nais ipagdasal,
Huwag kang mahiyang mag-comment. Sama-sama tayong lalapit sa Diyos. Walang maliit o malaking panalangin sa Kanya. Lahat ay mahalaga. Tayo'y maging bahagi ng isang komunidad ng panalangin, isang pamilyang nagtutulungan at nagdadamayan sa pananampalataya. Kung napagpala ka sa panalangin ito, inaanyayahan kitang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot at mapalakas sa kanilang pananampalataya. Maraming salamat at naway patuloy kang pagpalain ng Diyos. Ingat ka palagi at naway maging maganda ang iyong araw. Naway ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumaiyo at sa iyong pamilya. Hanggang sa muli nating panalangin, God bless you.